Isipin mo guys, para po sa meron 5,000 po na presyo niya ngayon, pagka po ginamit yung link natin dyan, guys, makakabili po agad tayo ng pro level po na smartphone. Hanapin nga po natin kung saan po pro level yung smartphone ito ngayon. Unang-una po guys, tingnan po muna natin yung last year model niya na Redmi A5. Guys, nasa around 4,000 lang po yung presyo ng Redmi A5 last year. Pero sa may overall po na specs sila, hindi po sila nagkakalayo. Wala po silang malaking difference. Then, naka-IPS teardrop notch lang po at 120Hz sa display. Itong si Redmi A5. Same lang din po yan guys ng A7 Pro. Pero malaki lang po guys ang kapiraso. Literal po lang po na kapiraso. Dito nga po sa may screen size po ng A7 Pro. Dahil meron nga po siyang 6.9 inches. Compare po sa may Redmi A5 na 6.88 inches lang. Kaya technically, same display lang po sila. Pero ang malaking lamang nga po ng smartphone na to, compare nga po sa may last year model, is meron po siyang 6,000 mAh sa battery. Habang yung last year model po, is meron lang po siyang 5,200 mAh sa battery. Tapos sa may charger po nila, same lang po sila na merong 15 watts lang. Pero guys, pagdating po sa may main camera nila, 32 megapixel po guys ang main camera ng Redmi A5. Habang 13 megapixel na lang po, dito po sa may Redmi A7 Pro. Saka same lang din po sila na meron pong 8 megapixel na front selfie camera. Kaya technically po guys, ito pong Redmi A7 Pro, is ito pa rin po guys ang Redmi A5 last year. Kumbaga lumaki lang po yung kanyang battery at nabago lang po yung kanyang design. Isa pang na-upgrade guys sa may Redmi A7 Pro, compare nga po sa may Redmi A5, is naka UFS 2.2 na po siyang storage type. Habang naka eMMC 2 lang po na storage type si Redmi A5. Maybe maiisip nyo po guys, ang malaking upgrade din po yan, yung UFS 2.2. Para nga po sa tinaas din po ng kanyang presyo. Guys, what if sabihin ko sa inyo, ito pong si Tecno Spark Go 3, nasa around 4,000 lang po siya at nagse-sale po siya guys, ng kulang 4,000 pesos. Pero naka-UFS din po ito. Same nga po ng Redmi A7 Pro na mas mahal. Diyan pa lang po guys is malinaw na talagang overpriced po itong bagong Redmi A7 Pro. Compare nga po sa maraming smartphone ngayon or even nga po sa may last year model niya na Redmi A5 lang. Then isipin mo, 4,000 lang po ang SRP ng Redmi A5. Pero ngayon, naging 6,000 na dito nga po sa may Redmi A7 Pro. Ano kaya nasa isip ni Redmi guys? Porket nagkaroon po siya ng Pro sa may pangalan, is dapat nang itaas yung presyo na ng 2,000 pesos. Compare nga po sa may last year model. Alam ko po guys, malaki po yung battery ng Redmi A7 Pro. Compare nga po sa may Redmi A5. Ang problema lang po guys, marami rin po mga bagong smartphone ngayon na umaabot na nga rin po ng 6K mAh yung battery. Yung iba nga po guys is naka 6.5 pa. Pero pagdating po sa presyo, magugulat kayo. Nasa around 5,000 lang din po. At yung iba guys, nasa around 4,000 pa yung presyo. Even nga po sa may processor niya, ito pong Unisoc T7250, is same lang din po yan guys ang maraming smartphone ngayon. Sa mga less than 5,000 na presyo. Kaya masyado po talagang mahal guys ang Redmi A7 Pro. Kung mabibili po natin siya, sa SRP nga po ng kulang 7,000. Lalo kung pang Mobile Legends nyo lang. Siguro guys, kung magiging less than 5,000 lang po yung presyo niya, or around 4,000 lang, I think doon po siya sulit. Dahil wala naman pong pro level sa may smartphone na to, kung hindi sa may pangalan lang. Ang alam ko po kasi guys, sa isang smartphone po na merong pro sa pangalan, is at least maganda po yung kanyang camera compare po sa may base version. Ngayon guys, kung feeling po ni Redmi, is dapat na pong tawagin na Redmi A7 Pro, yung naka 13 megapixel. How much more po siguro guys? Yung Redmi A7 lang na base version. Baka sobrang baba na po ng specs nun. Meron pa akong isang smartphone guys na hinihintay na nasa around 5K to 7K po yung presyo. Na sa tingin ko, mas okay po na hintayin natin yon compare nga po sa mga maraming smartphone ngayon. Wala lang iba kundi si Infinix Hot 70. Balita ko po naka G100 po yung kanyang processor sa meron 6,000 to 7,000 nga po na presyo. Mas okay po guys na hintayin na lang po natin yan. Kaysa bumili po tayo ng ibang smartphone na meron pong Unisoc lang po na processor. Yung iba guys naka MediaTek nga, kaso G81 naman. Ang isang pinagtataka ko pa po sa may smartphone na to, guys naka Unisoc lang po yung ating processor. Pero bakit yata naisipan po ni Xiaomi na lagyan po ito ng full-blown po na HyperOS. Guys, majority po ng mga smartphone ngayon na may mga Unisoc po ng mga processor, ang kadalasan lang po ng mga Android version nila is yung mga Go Edition lang po. Madalang po akong makakita guys, nang meron pong Unisoc na ganyan kababang processor, pero full-blown po na Android yung nilalagay nila. Kaya medyo nakakapagtaka po na itong si Redmi A7 Pro, naka full-blown po siya na HyperOS.
na medyo mabigat nga pong gamitin. Tapos naka-Unisoc lang po yung processor natin. Dahil yung Redmi A5 po actually guys is naka-Go edition lang din yan. Para medyo hindi nga po masakit sa RAM. Tapos ang dami pa nga pong bloatware na naka-install dito sa may HyperOS. Kaya mas okay po sana kung Go edition lang. Yung bang hindi siya mabigat gamitin. And yet guys, konti lang po yung bloatware na nakalagay sa kanya. Para makatipid din po tayo ng storage po sa RAM. Guys, ayoko na pong pahabain yung video natin. Kung talagang Redmi lang po ang gusto nating bilhin, mas okay po guys na wag po ito yung pipiliin natin. Marirecommend ko lang po yung smartphone na to kung nasa kulang 5,000 lang po yung presyo niya. Dahil kung sakaling nga abot na nga po ng 6,000 to 7,000, guys, hintayin nyo na lang po si Redmi Note 15. Nagse-sale din po guys yung smartphone na to sa may around 6,000 to 7,000 nga po guys. At overall na specs niya, mas maganda po ito compare nga po kay Redmi. Dahil naka-AMOLED po siya at naka-G100 po na processor at naka-AMOLED curved display pa guys. Compare po dito guys na napakapangit. Even nga po sa may display natin is naka-punch hole po ito. Tapos dito sa may Redmi A7 Pro is naka-teared up notch lang po tayo. Kaysa po magtipid tayo guys ng 2,000 pesos to 3,000 pesos. Guys, yung idadagdag po natin na yan, mas magandang value po yung makukuha natin. Kaysa yung mabili po ating smartphone, tinipid naman sa specs. Yun lang po guys. Thanks for watching.